fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, kumusta po kayo guys? Okay, so fire sign, tignan po natin gabay, kapalaran mo ngayon. So, remind ko lang, fire sign na ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. So, tignan natin. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so fire sign, meron tayong priorities. Alam niyo yung iba sa inyo, ayan, nakapokus ka sa mga priority mo sa buhay, no? Sige, pagsakpan natin lahat ng card. Emotional maturity. May mga nabibigatan ngayong araw. Okay. So, sa pinapakita sa akin, fire sign, priority. So, I think yung iba sa inyo, nagpo-focus ka ngayon sa career mo. Mas nagiging practical ang mga fire sign ngayon, no? Kumbaga dati, medyo impulsive ka sa mga paggastos, hindi ka masyado naging practical. Kumbaga, bibilin mo lang yung mga bagay na gusto mo na hindi mo guys pinag-isipan. Like, alam niyo naman sa sarili niyo na hindi mo magagamit yung bagay na yun. So, parang binibili pa rin ng mga fire sign. So, I think yung iba sa inyo, parang nagkakaroon kayo ngayon ng realization na parang kailangan mag-focus sa mga mas importante, no? Yung mga dapat binibili is yung mga pangangailangan lang. Okay? So, meron ako nakakita rito na para bang may pagsisisi. Ano ba itong pinagsisisihan nyo ngayon, fire sign? Okay, ayan, no? So, mag-focus ka sa priority mo, no? Huwag kayo guys magpadalos-dalos sa bugso ng damdamin. Lalo na sa mga binibili nyo, tas pinagsisisihan ng mga fire sign. What I mean, nagsisisi ka pagka matagal-tagal na parang hindi mo, parang na-realize mo na hindi mo pala guys kailangan yung bagay na yon. Okay? So, meron tayo guys emotional maturity. Ayan, dahil nga nagmamature na yung iba sa inyo. Siguro may nag-guide din sa mga fire sign, no? Dati kasi guys, ayun nga, sabi ko sa inyo, impulsive ka. So, dahil nga sapat yung pera, nabibili mo yung mga bagay na gusto mo or pwede mong bilhin yung mga bagay na gusto mo kasi may sapat namang pera. At dahil kaya naman. Okay? So, isipin nyo guys, practical ba yon? Ayan. I think hindi ka guys masyadong practical sa mga binibili mo. Emotional maturity. So, ano ba itong mga binibili nyo guys? Parang, ayun nga, temptation. Or dahil yun yung gusto mo dati nung kabataan mo. Gusto nyo guys siyang ma-experience ngayon. Ayan. Contemplation. Ito guys, 4 of raindrops. Disappointment talaga to. So, pagdating to guys sa relationship, kasi lumalabas yung the lovers. So, parang hindi nyo guys ma-feel yung powerful connection doon sa relationship yun ng person mo. Kasi may mga disappointment, no? May nakikita ko dito person, parang mayroong nagkakaroon dito ng matinding regret, no? Pwedeng yung person mo yung nagsisisi ngayon. Nagsisisi siya dahil hindi naging matatag yung inyong pagsasama. Bakit siya naging marupok? Ngayon, siguro bumalik siya sa inyo or pwede nagpaparamdam siya sa inyo, pwedeng sa panaginip or pwede nagre-reach out sa inyo, pwede nag-text, nag-chat. Yun nga lang guys, yung tiwala mo na guys yung nawala. So parang paano mo papatitibayin yung relationship mo sa taong yan? 'Di ba? Kung yung tiwala mo na yung nawala. So ayan, nagkakaroon naman siya guys ng disappointment, no? Ito yung mga maling action na ginawa niya. Okay? May mga maling action. So I think ayun nga, bugso lang din guys ng damdamin. Ikaw naman, yung bugso ng damdamin mo guys is dahil nga noon, hindi mo naman nabibili mga bagay na gusto mo. Ngayon yung siya guys binibili. Nang hindi ka guys naging wise. Okay. So, tignan pa natin guys. Okay. Kunin natin tong card. Okay. So, meron tayo guys the gentleman. Okay. Meron tayong the child. Meron tayong the fox. Okay. So, sa relationship to, guys, may nakikita akong dalawang taong maaaring magiging parang ko-connect sa energy nyo or lalapit sa inyo fire sign, no? Ayan, dalawang tao tong nararamdaman ko. So, ito guys, maaaring the child kasi, may anak ba kayo na tong taong to? Ace of Heart. Ito, Ace of Heart din naman to.
Okay, eto guys, maaaring may anak kayo or maaaring kababata mo. Yung isa naman guys, pwedeng katrabaho mo or maaaring yun nga, binaliwala ka. Pwedeng ex mo tong isa na to. Binaliwala ka. Ngayon guys, nagkakaroon siya guys ng matinding panghihinayang. The clouds, medyo emotional tong person na tong isa. So, yung isa naman guys, parang alam niyo yun, ramdam niya na kayo pa siya guys tanggapin. Yun nga lang guys, meron kang kino-consider. Hindi yung para bang, ano ka batas, pwede kang bumalik ng ganun-ganun lang. So, ganun yung na-feel ko. Yung isa kasi guys, parang walang ano to walang direction sa buhay. Siguro masakit siya magsalita. Okay? Or maring masyado siya guys insensitive sa mga sinasabi niya, di ba? Alam mo yung feeling na sensitive pero masyadong insensitive. Sensitive sila pag sila yung sasabihan pero insensitive naman sila guys pagdating sa ibang tao. Alam niyo yun? Okay, so tignan pa natin. Lucky number niya 28, 13, 14, 28. Okay, tignan pa natin fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Meron tayong stab in the back. So, sabi ko sa inyo guys, ayan, may mga tumatry door sa mga fire sign. May mga naiinggit. May sinasabi pa rin sa inyo guys, kahit nakatalikod ka or hindi nyo na sila guys kinakausap. May mga chismis. So, pagka ganyan guys, huwag kayong manghinayang na iwasan. Pagka ganyan guys, huwag kayong manghihinayang dyan sa mga taong yan, no? So, minsan kasi, walang masama sa pagpapatawad. Lalo na kung yung taong yon is minsan lang naman nagkamali. Tapos, marami naman guys kabutihang nagawa sa inyo. Pero kung sa tingin nyo is parang paulit-ulit na lang, like, sinusumbat nila yung mga utang na loob na naibigay nila sa inyo. Though hindi nyo naman guys hiniling yung bagay na yon. Ang problema kasi dito, fire sign, ganito yung na-feel ko, no? Binigay nila lahat ng pwede nilang maibigay sa inyo. Tapos, yun yung ginagawa nilang way para makontrol ka or hawakan ka sa liig. So, ikaw naman guys, emperor ka eh. Emperor po ang mga fire sign. Hindi kayo guys basta-basta nagpapakontrol, no? Kayo nga guys yung leader type eh. Okay, so meron tayo guys the mirror. Meron tayong Cupid's arrow. The vote, ayan, may nakikita akong closure. Merong isang tao rito na manghihingi ng closure sa mga fire sign. Stab in the back. So, parang pinagtaksilan. Pwede sa love life mo to guys, no? Ayan. Pwedeng sila yung nag-stab sa inyo. Love life mo, pwedeng connection mo sa family, sa friend, or sa katrabaho, or kung kanino man, guys. Cupid's arrow, gusto nila, guys, ng closure sa inyo. Gusto nila, guys, na parang ikaw yung lumapit, ikaw yung humingi ng tawad, o ikaw yung magkaroon ng realization. Pero alam ko, guys, parang kayo yung mas mature, kasi sila yung humahabol, oh. Sila parang hindi matahimik dito, guys. Okay, tignan po natin ano ba ang inyong advice. Meron tayong embrace the flow of life. Ayan. So, yung iba sa inyo guys, ayan. Actually, para to sa lahat, no? Parang i-enjoy mo lang yung buhay, no? Life is too short. Walang dahilan para tambayan lang yung lungkot. So, lagi nyo guys iisipin, lahat ng bagay sa mundo is may hangganan. So, go with the flow ka. Enjoy mo lang. Gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Hanggat wala kayo natatapakang ibang tao, hindi dapat kayo guys nagigilty, no? Wala naman kayo guys sasaktan eh. Advice. Meron tayong I am grateful for the earth. Diba? O, diba? Yung iba sa inyo nahihilig sa nature. So, fire sign, ayan. Siguro kailangan mo rito is mag-travel, no? Baka ilang araw na kayo guys nakakaisip na parang gusto nyo guys mag-travel or may mga planong travel na hindi guys matuloy-tuloy. Siguro meron kayo guys inaasikaso or busy pa. Okay, so fire sign, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. Bye-bye!